Kabanata 3531. Siguro ano? Tanong ni Harvey na nakakunot ang noo. Marahil isang tao mula sa lungmen na may makapangyarihang katayuan. Sa paghusga mula sa eksena, ang mga disipulo ay hindi pa nakakapaglabas ng kanilang mga espada. Kung hindi para sa isang taong tulad nito na supilan sila, hindi ito mangyayari. Nakahinga ng maluwag si Harvey. Sino ang may ganitong kapangyarihan para takutin ang mga tao ng law enforcement? Mayroong mga ilan, mga master na personal na bantay ni Lungmen. Ang tatlong young masters ng pamilya Bauer, mga tao mula sa elders group. Nakakatakot ang ekspresyon ni Rachel. Hindi naman sila kayang hawakan ng law enforcement. Maraming estudyante mula sa Flutewell. Hindi sila mangangahas na labanan sila. Nanlamig ang tingin ni Harvey. Nagkaroon kami ng mga salungatan ng elders group noon, ngunit hindi pa kami nagkikita mula noon. Gayon din ang nangyari sa 7th Young Master. Malaking kawalan ang dinanas ni Joseph dahil sa akin. Wala siyang panahon para harapin ang mga problema niya ngayon. Bakit niya ako pupuntahan? Ang tanging natitira ay ang taong binyantaan ko dahil hindi niya ibinalik ang aking pera, si Jeff. Naging malamig ang tingin ni Harvey. Walang matibay na ebidensya, ngunit sigurado siya dito. Hindi niya inaasahan na kikidnapin ni Jeff si Mandy pagkatapos niyang hindi maibalik ang kanyang pera. Sa pag-iisip tungkol dito, napuno siya ng gana na pumatay. Biglang nag-vibrate ang phone ni Rachel. Dali-dali niya itong kinuha. Sir York, nabalitaan ko lang na ang mga bodyguard ni Jeff ay lumakad ngayong umaga. Lumabas sila sa eksena bago bumalik sa bakuran ng pamilya Bauer. Siya ay tumingin ng kakilakilabot habang siya ay gumawa ng isang edukadong hula. Sa tingin ko baka kasama nila si Mandy. Nasaan si Jeff ngayon? Malungkot na tanong ni Harvey. Nag-alinlangan si Rachel. Huwag kang magpanik, Mr. York. Mayroon tayong ibang paraan para harapin ito. Nasaan na siya? Tumugon sa akin. Ito ay isang order. Naging galit ang ekspresyon ni Rachel. Walang magawa siyang sumagot, lalabas siya sa Flutewell Charity Organization banquet ngayong gabi. May kalahating oras pa bago magsimula. Tumango si Harvey. Pagkatapos, kinuha niya ang susi ng sasakyan at lumabas ng pinto. Sir York, naintindihan naman agad ni Rachel ang gagawin ni Harvey sa oras na makita itong umalis. Sabi nga, si Jeff pa rin ang pinuno ng tatlong young masters. Madedehado si Harvey kung magpasya siyang harapin ang pinakamakapangyarihang Jeff sa isang charity event. Nagbago ang ekspresyon ni Rachel. Sa wakas, nagdial siya ng numero. Himukin ang lahat ng nasa law enforcement na dumalo sa charity event ngayong gabi. Charity event. Nag-iba ang ekspresyon ng pinagkakatiwalaang subordinate sa kabilang panig ng telepono. Pero Deputy Chief Hardy, ito ay kabilang sa pamilya Bauer. Dadalo rin si Young Master Bauer sa event. Maraming opisyal din ang naruroon. Kung gagawin natin ito, lalaban tayo sa mga upper social circle ng Flutewell. Hindi mahalaga, malamig na bulalas ni Rachel. Hindi ako ang may gawa nito. Ito ang pinuno ng pagpapatupad ng batas. Kinagabihan, isang Toyota Prado ang agad na bumabaybay sa Charity Garden kung saan gaganapin ang event. Wala mang patunay, ngunit sa paghusga sa mga nangunguna at sa iba't ibang aspeto ng mga pangyayari, naniniwala si Harvey na hawak ni Jeff na hostage si Mandy. Kung ito ay isa pang pagkakataon, kakalkulahin niya ang mga panganib at mang-alap ng ebidensya bago kumilos. Gayunpaman, hindi na siya makapaghintay pa dahil kasali ang kanyang asawa. Ayon sa kanyang intel, si Jeff ay isang suplado na tao na gagawin ang anumang gusto niya. Kung ikukumpara sa nagpakilalang strategist na si Joseph, na medyo metodo sa kanyang mga aksyon. Hindi lamang mas mahirap pakitunguhan si Jeff, ngunit ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay ay mas baliw. Hindi sigurado si Harvey kung paano masisigurong lalabas si Mandy sa sitwasyon ng hindi nasaktan. Pinatakbo niya ang kotse sa bilis ng kidlat, tumatakbo sa mga pulang ilaw at nag-shortcut para lang makarating sa Charity Garden ng mabilis hanggat kaya niya. Kasabay nito, tinawagan niya si George upang i-hack ng huli ang lugar at ipadala ang kanyang mga schematic sa kanyang telepono.
Paminsan-minsan ay tumatawag si Rachel, ngunit hindi sumasagot si Harvey. Ayaw niyang kumbansihin siya ni Rachel na gawin ang iba, at ayaw din niyang madamay siya sa gulo na ito. Umalis ang sasakyan sa mataong sentro ng lungsod at pinaharurot sa kalsada na direktang patungo sa Charity Garden. Vroom! Naningkit ang mga mata ni Harvey. Nakita niya ang 5 G-Wagon na humahabol sa kanya sa rearview mirror. Maliwanag, matagal na nilang hinihintay si Harvey. Nakikita sa sasakyan ang lalaking nakamaskara na may baril. Bago pa man makapag-react si Harvey, diretso na sa kanya ang mga G-Wagons. Mga lalaki ni Jeff, inaway talaga ako ng bastos na ito. Lumamig ang ekspresyon ni Harvey, inikot niya ang manibela at inapakan ng madiin ang pedal, na iniwasan ang mga sasakyan habang lumilikha din ng mas maraming distansya sa pagitan nila. Ang mga sasakyan sa likod ay walang balak na sumuko anumang oras sa lalong madaling panahon. Masiglang hinabol nila si Harvey na para bang gusto na nilang mamatay doon. May order tayo kay Young Master Bauer. May isang misyon lang ang gang ni Skipjack ngayon, at iyon ay ang patayin ang taong ito. Isang kalbong lalaki ang nakaupo sa likod ng gitnang G-Wagon. Makikilala kaagad ng upper social circle ng Floatwell ang tao bilang pinuno, si Skipjack o Vincent, ng West Gang. Laging dumidikit si Vincent kay Jeff. Perfect ang powers niya sa Floatwell dahil sa lalaking nasa likod niya. Matapos makuha ang utos ni Jeff, natural niyang gagamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang maisakatuparan ito. Kung sino ang target at kung bakit siya inutusang patayin, wala silang kinalaman sa kanya. Sa sandaling makumplito ang misyon, lahat kayo ay magkakaroon ng $150,000 at isang babae na mapaglalaroan. Ang mga mandirigma ni Vincent ay nag-alab sa matinding damdamin matapos marinig ang kanyang mga salita. Nang marinig ang kanyang utos, marahas nilang inilabas at tinanggal ang safety lock ng kanilang mga baril. Bang, bang, bang! Sumilip sa bintana ng kotse ang isang manlalaban at binaril ang Toyota Prado sa harapan nila nang hindi nawawala. Naging malamig ang tingin ni Harvey nang makarinig siya ng putok ng baril sa kanyang likuran. Sinadya niyang pabagalin ang sasakyan. Habang ang nangungunang G-Wagon ay tumakbo pasulong, at galit na inikot ni Harvey ang manibela at pinara ang preno. Ang kotse ay pinatakbo mismo sa G-Wagon, hamampas mismo dito. Ang G-Wagon ay gumawa ng isang kakilakilabot na tunog habang ito ay umiikot sa pwesto. Gamit ang momentum ng kotse, si Harvey ay nagmaneho papunta sa pangalawang G-Wagon. Ang driver ng G-Wagon ay likas na umiwas sa takot, ngunit natamba pa rin ito sa gilid ng kalsada. Si Vincent, na bahagyang nasa likuran, ay nagpakita ng kahindek-hindek na ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya ang gayong kasanayan sa pagmamaneho. Alam niyang pambihira ang lahat ng mga kaaway ni Jeff, ngunit hindi niya inaasahan na nakababaliw si Harvey ng ganito. Sa tingin mo madali kang makitungo sa amin, bastard. Nang makita ang mapagmataas na saloobin ni Harvey, isang manlalaban sa ikatlong G-Wagon ang nagbukas ng sunroof at hinayla ang gatilyo kay Harvey. Malinis na pinitik ni Harvey ang wiper lever at inihagis ito sa palso ng mandirigma. Napasigaw sa sakit ang mandirigma. Sumabog ang baril sa kanilang sasakyan. Hindi nagtagal ay nawalan ng kontrol ang G-Wagon. Umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril, at ang G-Wagon ay bumangga sa isang puno sa gilid ng kalsada. Ang dalawang natitirang G-Wagons mula sa likuran ay likas na nagpreno. Ang mga walang suot na seatbelt ay lumipad sa mga bintana at bumagsak sa lupa. Ito ay isang malungkot na tanawin. Si Vincent, na palaging pinangunahan si Jeff sa hindi mabilang na mga panalo, ay hindi makagawa ng isang bagay laban kay Harvey. Nakasalampak siya sa lupa at pinunasan ang dugo sa mukha niya, nakakatakot ang ekspresyon niya. Barilin siya. Patayin ang taong iyon, sigaw ni Vincent nang makitang huminto ang Toyota Prado sa kanyang kinatatayuan. Mabilis siyang tumakbo pabalik, at naghanap ng lugar na matatawagan para humingi ng tulong. Pakiramdam niya ay makakalaban niya ang isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Gumapang pabalik ang mga mandirigma na nagawa pang lumaban, sinusubukang hilahin ang gatilyo.
Kalmadong kinuha ni Harvey ang baril sa lupa bago pa nila magawa. Bang, bang, bang. May mga putok sa paligid. Hinawakan ng mga mandirigma ang kanilang mga braso at binti na baril, at nakahiga sa mga pool ng dugo. Walang nakakaalam kung sila ay buhay pa o hindi. Maglalaban ang magkabilang panig. Dahil si Jeff ang nasa likod ng balangkas na ito, natural na hindi magpipigil si Harvey. Bang! Matapos ang huling putok, naramdaman ni Vincent ang matinding sakit sa kanyang pulso. Ibinagsak niya ang kanyang cellphone sa lupa. Siya ay likas na lumingon, at wala man lang siyang panahon para sumigaw. Bago pa siya makapag-react, nakatutok na ang baril ni Harvey sa kanyang ulo. Sinabi ba sa iyo ni Jeff, hindi ba? Nasa charity garden ba siya? Naningkit ang mga mata ni Vincent. Nakaharap sa baril, napanganga na lamang siya at tumango. Alam niyang natalo siya nang hindi man lang pinagpawisan si Harvey. Nang tuluyang lumubog ang araw, ang mataong charity garden ay sinindihan ng matingkad na ilaw. Hindi lamang ang mga bulwagan, kundi maging ang mga patio at bakuran ay napuno ng mga tao. Nagtipon dito ang mga dignitaryo mula sa buong Floatwell. Kasama ang mga tauhan, halos 1,000 tao ang naroon. Ito ay isang napakagandang charity event. Ang mga taong dumarating ay nagbibigay ng kanilang pagmamahal sa mga nangangailangan. Ang mahaba at napakagandang mesa ay puno ng lahat ng uri ng inumin, cake at alak. Ang panauhin ay kumakain paminsan-minsan habang nakikipagkwentuhan, nagpapalitan ng mga business card sa proseso. Ito ay medyo magiliw na tanawin. Ang host ng charity event ay walang iba kundi ang pinuno ng 3 young masters ng pamilya Bauer, si Jeff Bauer. Ang mga taong lumitaw dito ay itinuturing na makapangyarihan o mayaman. Higit sa lahat, nagpakita sila upang patunayan ang kanilang katapatan kay Jeff sa kanyang pakikipaglaban para sa trono. Kung si Jeff ay umangat sa kapangyarihan, ang mga taong nagpakita ay maituturing na kanyang pinagkakatiwalaang mga kaalyado. Bilang karagdagan, ang 2 paboritong mistress ni Jeff ay dumating din upang dumalo sa party. Nakapagtataka, hindi nagpakita ang ika-5 ginang, na lubos na nag-isip ng lahat para matulungan si Jeff. Sinamahan ng 2 nakasisilaw na dilag, naglibot si Jeff para mag-toast sa lahat ng naroon. Mr. Osborne, Miss Osborne. Nakakahiya na wala si Prince Osborne dito. Lumapit si Jeff sa mag-ama na nakakaakit ng atensyon na may ngiti sa labi. Sila ay sina Langston at Claire Osborne. Collateral na kamag-anak lamang sila ng pamilyang Osborne, ngunit ang pangalan lamang ay sapat na upang takutin ang sinuman. Magkagayunman, hindi rin sila maglalakas loob na labanan ang head ng young master ng pamilya Bauer. Itinaas ng mag-ama ang kanilang baso, at ngumisi kay Jeff. Masyado kang mabait, young Master Bauer. May mga bagay na kailangang asikasuhin ni Prinsipe Osborne, kaya naman pinapunta niya kami rito para pasayahin ka. Patawarin mo kami. Matamis na ngumiti si Claire, na nakatingin kay Jeff ng malandi na tingin. Pamilya tayong lahat dito. Hindi na kailangan ng formalidad. Marami akong ginawa para lang makadalo sa charity event mo. Hindi ko naman magagalit ang mga babae mo sa pagsasabi nito, di ba? Hindi ko sinasadya, young Master Bauer. Nasasabi ko lang ito dahil hinahangaan kita. Hiyang-hiya ako. Si Claire ay kumikilos ng mahiyain, ngunit siya ay talagang nagkalkula. Iisipin ng kahit sino na siya lang ang inosenteng kapatid ni Jeff. Parehong matalino ang mga kasintahan niya, malinaw nilang nasasabi kung ano ang pinagkakaabalahan ni Claire. Sabi nga, 72 mistress na si Jeff. Hindi mahalaga kung mayroon siyang iba. Ngumiti lang ang ginang nang walang sabi-sabi. Matapos makitang hindi galit ang mga kasintahan niya, nilapitan ni Claire si Jeff. Ang kanyang magandang mukha at balingkinitang katawan, kasama ang kanyang mahinang bango, ay sapat na upang mapasaya si Jeff. Tila kay Jeff na ang mga taong may ganap na awtoridad lamang ang may karapatang magkaroon ng isang tulad niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3535.
Hindi nagtimpi si Jeff na tumingin kay Claire. Isang matamis na ngiti ang isinalubong niya rito. Kung hindi mo iniisip, bakit hindi mo ako samahan sa aking lugar mamaya? Sabay tayong uminom. Nagkunwaring hindi narinig ni Langston ang pinaplano ng kanyang anak, at itinaas ang kanyang baso. Matapos uminom ng ilang higop, ngumiti siya pagkatapos. Nabalitaan kung may nangyari sa iyo kamakailan, young Master Bauer. Kumakalat ang mga chismis tungkol sa isang ignorante na tagalabas na humihingi sa iyo ng pera. Balita ko binaril pa niya ang isa sa iyong mga toro. Paano ito mangyayari sa isang lugar tulad ng Floatwell? Hindi ba mahalaga sa kanya ang batas? If you don't mind, I will deal with that guy for you. Tuturuan ko siyang rumspeto sa matatanda. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Mayroong maraming mga tao tulad ni Langston sa loob ng pamilya Osborne. Ang mga collateral na kamag-anak na tulad niya ay napapahamak na isumpa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kaya naman, desperado siyang makahanap ng paraan para makadalo sa charity event. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ibenta ang kanyang sariling anak na babae at maging alipors ng iba, gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang umasa sa isang malakas na lalaki tulad ni Jeff. Kung si Jeff ay pinamahalaan na umangat sa kapangyarihan at ang anak ni Langston ay magiging kanyang ginang. Naniniwala siyang tataas ang kanyang katayuan sa pamilya. Marahil ay magkakaroon din siya ng kontrol sa pamilya. Seryoso ang tingin niya, para siyang sage, para lang sa pagkakataong magpakita sa harap ni Jeff. Binigyan siya ni Jeff ng matalim na tingin, at saka ngumiti. May isang lalaking dumaan sa akin at pinatay ang isa sa aking mga toro. Pero kaya ko naman, huwag kang mag-alala, alam ko ang ibig mong sabihin. Magkakaroon ka ng maraming pagkakataon na magtrabaho para sa akin sa lalong madaling panahon. Para kay Jeff, ang katayuan at pagkakakilanlan ni Langston ay walang dapat ipagmalaki. Ngunit dahil si Langston ay mula pa rin sa pamilyang Osborne, napakahalaga para kay Jeff na maging unang tumayo sa tabi niya. Sa makatuwid, hindi tinanggihan ni Jeff ang mabuting hangarin ni Langston. Natawa si Langston sa sinabi ni Jeff. Masyado akong nagsasalita. Talagang ipaglalaban kita kung may pagkakataon. Tama. Kung kailangan mo ito, talagang irerekomenda kita kay Prince Osborne. Ngumiti si Jeff, ngunit walang sinabi. Ang mga tao sa kanilang klase ay natural na magkakilala sa puntong ito. Ang mahalaga ay kung gaano sila kalapit. Para kay Jeff, simula pa lang ito. Nauna nang nag-message sa kanya si Vincent, na sinabing pipigilan niya si Harvey na manggulo sa isang charity event. Tuwang-tuwa si Jeff, gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ng lahat kapag ang katawan ni Harvey ay itinapon sa charity garden na parang patay na aso. Gusto niyang makita ang pagmumukha ni Eleanor pagkatapos nitong purihin siya. Nais niyang madama ni Joseph ang pasasalamat sa kanya matapos niyang tapakan ang lalaking nagdulot ng labis na kaguluhan kay Joseph. Sa sandaling iyon, maririnig mula sa labas ang tunog ng mga umuungal na makina. Nagkaroon ng malakas na kalabog, at may tumama sa gate. Agad na tumahimik ang party na puno ng saya at tawanan. Ang lahat ay likas na tumingin sa pasukan. Ano ito? Anong mali? May bumangga ba sa gate ng charity garden? Nagbibiro ka ba? Hindi ba alam ng taong iyon na si Jeff Bauer ang nag-host ng event? Hindi mahalaga kung masira ang kaganapan, ngunit hindi magiging masaya ang pagsira sa mood ni young Master Bauer. Habang ang mga tao ay nabalot sa labis na pagkabigla. Gulat na napatingin si Jeff sa gate. Maririnig na naman ang malalakas na ingay mula sa entrance. Ang halos nakasabit na gate ay muling natamaan. Ilang bodyguards ng pamilya Bauer ang pinalipad din. Ang Toyota Prado, na responsable sa pagsira ng mga tarangkahan, ay tuloy-tuloy na tumungo sa charity garden, na nangingibabaw at walang takot. Napasigaw sa takot ang mga magagandang babae. Hindi nila kayang makakita ng ganitong madugong eksena. Agad na nawala ang mainit na ngiti ni Claire. Ang lakas ng loob na may manggulo sa lugar ni young Master Bauer. Sino siya? Ipakita ang iyong sarili. Ilan sa mga pinagkakatiwalaang kampa ni Jeff ay mabangis na naglakad, na may hawak na mga baril. Bang, bang, bang.
Bago pa man matapos magsalita ang mga tao, may lumabas na baril mula sa driver's seat. Agad na hinayla ang gatilyo. Ang nasasakupan ay nahulog sa isang pool ng dugo. Pinatay sila. Natigilan ang mga bisitang nanunood ng palabas. Nang magkamalay na sila ay agad silang nagtakbuhan sa lugar, na naghahanap ng mapagtatagwan. Sa kaguluhan, tuluyan na nilang tinalikuran ang kanilang imahe. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa buong charity garden. Nawalan ng sapatos at sombrero ang mga tao, ngunit wala silang panahon para pangalagaan ang mga ganoong bagay. Sina Langston at Claire ay nakahinga sa takot at pagkabigla, at hindi nila akalain na may taong talagang magkakaroon ng lakas ng loob na pumasok sa charity event at magpaputok kay Jeff. Alam ng mga pinagkakatiwalaang subordinate. Nagmamadali silang umatras paatras habang hila-hila ang mga sugatan. Ang lugar ay ganap na nagulo. Bastos ka. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jeff, itinapon niya ang baso niya at mabilis na umatras. Bago pa niya magawa, nakatutok na sa kanya ang baril mula sa driver's seat. Bang! Ang gatilyo ay nakuha sa isang iglap, lumipad ang bala sa tabi ni Jeff. Sasabog ang ulo niya sa isang iglap kung papalapit na ang mga bala. Maging si Jeff ay mukhang tanga at takot. Vroom! May tumalon sa kotse, na nakatutok ang baril kay Jeff. Magandang gabi, young Master Bauer. Binibigyan kita ng isang pagkakataon. Ibalik mo si Mandy. Kung hindi, sigurado akong maiisip mo kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kalmadong tono ni Harvey ay parang blizzard na nagpapalamig sa lahat ng tao sa lugar. Habang nakangiti kay Harvey, si Jeff naman ay tahimik na sumanyas. Dose-dosenang mga bodyguard ng pamilya Bauer ang dumagsa sa buong lugar. Napakabangis nilang tingnan. Si Jeff ay isang makaranasang tao, at alam niyang malamang napapatayin siya ni Harvey dito. Kaya naman pinaghandaan ni Jeff ang pagkakataong ito. Bang, bang, bang. Nang hindi nabibigyan ng pagkakataong magsalita si Harvey, hinayla ng mga bodyguard ang gatilyo. Ang mga bala ay lumipad kung saan-saan na parang mga paputok. Kalmadong umatras si Harvey at naiwasan ang bawat bala sa oras. Pinaikot niya ang baril sa kanyang kamay bago hinayla ang gatilyo. Bang, bang, bang. Umalangaw-ngaw ang hiyawan sa buong lugar. Sa loob lamang ng isang minuto, ang lahat ng mga bodyguard ay nakahiga sa isang pool ng dugo, paralisado. Nanginginig ang kanilang mga katawan, at wala silang magawa. Maraming mga sniper, na nasa talampas na, ay madaling nakita ni Harvey. Bago pa sila makapagpaputok, sila ay ganap na napawi ng putok ng baril ni Harvey. Sa pagbagsak ng mga sniper, ang mga maingat na nakaposisyon sa buong party ay hinarap. Walang nag-iisip na kakayanin ni Harvey ang napakaraming tao sa kanyang sarili. Gustong lumitaw ng mga bodyguard ng pamilya Osborne, ngunit agad silang pinigilan ni Langston. Nakakatakot kung sisingilan nila nang hindi nag-iisip bago malaman kung sino ang nagdudulot ng gulo sa lugar ni Jeff. Kaya nagpa siya si Langston na maupo at manood. Diyos ko! Siya ay hindi matatalo. Ang mga tao ay sumugod lahat sa likod ng charity garden. Ang katapangan at katapangan ni Harvey ay sapat na upang takutin sila, at ayaw nilang masangkot sa isang labanan sa pagitan ng mga Diyos. Nananatili pa rin sila sa handaan. Sa isang banda, gusto nilang makita kung sino ang naging maangas na haharap kay Jeff. Sa kabilang banda, magiging walang galang sila kay Jeff kung umalis sila kaagad. Walang gustong pasanin ng mga kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay na tulad nito. Bang! Matapos hilahin muli ang gatilyo sa isang bodyguard na nagsampa sa kanya ng mga pampasabog sa kamay, mahinahong humakbang si Harvey. Walang gagalaw. Papatayin ko si Jeff kung may gumawa nito. Huminto si Harvey sa harap mismo ni Jeff bago inilagay ang kanyang baril sa ulo ni Jeff. Si Claire at ang iba pang mga kababaihan na kumikilos ng napakataas at makapangyarihan ilang segundo lamang ang nakalipas ay hindi maiwasang manginig. Ang buhay ng tao ay nagiging mahina kapag nahaharap sa dulo ng baril. Kung hinayla ni Harvey ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan, magdudusa si Jeff kahit na hindi siya namatay.
Ang mga kababaihan doon ay nakakita ng sapat na kung ano ang tinatawag na labanan sa mga pelikula. Ngunit ang tanawin ng isang larangan ng digmaan na natatakpan ng pulbura ay sapat na upang takutin sila. Likas na sumulyap si Claire sa kanyang ama. Nang makita ang nakakatakot na ekspresyon ni Langston, dumilim din ang kanyang mukha. Walang inaasahang maglalakas loob si Harvey na gumawa ng ganito sa harap ng lahat sa Charity Garden. Masyado siyang matapang. Nang makita ang mga nakasuot na sniper at bodyguard na napakadaling binaril, napawi ang ngiti ni Jeff. Alam niyang malalagay siya sa gulo kapag kinidnap niya si Mandy. Kaya, kinuha niya si Skipjack at lahat ng firepower na mayroon siya para tulungan siya. Gusto niyang sabihin kay Harvey kung sino ang mas malaking lalaki. Gayunpaman, batay sa mga nangyari, tila nalampasan ng mga kakayahan ni Harvey ang kanyang imahinasyon. Jeff Bauer, kalmadong tinanggal ni Harvey ang kanyang gun guard. Itatanong ko ulit, nasaan ang asawa ko? Ikaw si Harvey ha? Ano ang sinusubukan mong gawin? Medyo natakot si Claire nang makita niya ang pandidilat ni Harvey, ngunit lumakad pa rin siya sa mga gigil ng ngipin. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang Charity Park. Kami sa mga nakatataas na grupo ng lipunan ay gumagawa ngayon ng gawaing kawang-gawa. Bawal ang mga probonsyano dito. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok lang dito at gawin ang gusto mo. Lumayas ka dito. Tumigil ka na sa pagpapakitang gilas. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang responsibilidad para dito. Sampal. Itinapat ni Harvey ang likod ng kanyang kamay sa mukha ni Claire. Enough babbling, malamig niyang bulalas. Ito ay sa pagitan namin ni Jeff. Mas mabuting manatili sa labas ang lahat. Hindi ko gustong magdulot ng massacre, at ayokong makasakit ng mga inosenteng tao. Pero hindi ibig sabihin nun ay ayaw ko na. Mukhang nagulat si Claire. Siya ay nagmula sa pamilyang Osborne, at hindi pa siya pinagtrato ng ganito kalupit. Gusto niyang kunin ang isa sa mga baril ng bodyguard at barilin si Harvey sa lugar, ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang ama. Natural, may naisip si Langston. Tahimik na tumingin si Harvey kay Jeff. Sigurado ka bang gusto mong mamatay ang mga inosenteng tao dahil sa sama ng loob natin? Paghihiganti, bakit siya may sama ng loob sa'yo? Ang babaeng naka-purple, na nakatayo sa likod ni Jeff, ay tinuya si Harvey. Ikaw ang bumaril ng toro ni Young Master Bauer at humingi ng pera, tama ba? Hayaan mong may itanong ako sa iyo, bakit may utang pa siya sa iyo? How dare you slander my man without hard evidence? How dare you make trouble dito sa Charity Garden? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ang aking lalaki ay walang silbi tulad ni Joseph, at hindi siya madaling target tulad ni Frankie. Hindi mo magagawa ang gusto mo dito. Kung hindi dahil kay Elder Torres, napatay ka na sana namin sa isang tawag lang ngayon. Matiim siyang tinitigan ng ginang na naka-purple dress. Sampal, para lamang kay Harvey na mahinahong pinalipad siya ng isang matunog na sampal. Hindi akalain ng ginang na magiging mayabang si Harvey para bugbugin siya. Isa siya sa 72 mistress ni Jeff. Siya ay isang kilalang figure mula sa itaas na mga social circle ng Floatwell. How dare outsiders treat her like this? Binunot ng ginang ang kanyang baril, handang lumaban anumang oras. Mabuti. Tama na, huwag magmadali. Huminga ng malalim si Jeff para pakalmihan ang sarili. Ikanaway niya ang kamay para pigilan ang babae sa paggawa ng padalos-dalos. Mga ganid lang ang pumapatay. Tayo ay mga sibilisadong tao. Kailangan nating pangalagaan ang ating mga sarili. Kumpiyansa si Jeff na tinatanggap niya ang lahat ng ito sa kagaanan. Para siyang may kontrol sa sitwasyon. Kalmadong tumanggo ang ginang bago tumayo sa likod ni Jeff habang tinatakpan ang mukha. Dahan-daang inalis ni Jeff ang baril sa kanyang ulo mula sa kanyang ulo gamit ang isang daliri. Tapos, curious na tumingin siya kay Harvey. Mr. York, pumunta ka rito dahilan sa lahat ng kaguluhang ito at saktan ang marami sa aking mga bantay. Sinaktan mo pa ang dalawa kong babae. I have to admit, you are quite impressive. Masyado kang mayabang, hindi ba? Kung sa ibang araw ito,
Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Pero ito ay isang charity event. Marami tayong kilalang bisita dito. Hindi ko naman hahayaang malagay sa panganib ang mga bisita ko dahil sa kapabayaan ko ngayon, di ba? Maririnig ang hiyawan sa buong lugar matapos magsalita si Jeff. Tulad ng inaasahan sa head young master ng pamilya Bauer. Siyempre poprotektahan niya ang kaligtasan ng kanyang mga bisita. Walang ordinaryong tao ang makakagawa ng ganito. Sabay-sabay nilang tinitigan ng masama si Harvey, na para bang dudurugin siya. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Jeff, na para bang kontrolado niya ang buong sitwasyon. Pumunta ka dito at gawin ang gusto mo. Hindi mo ako iginagalang ng walang pag-aalinlangan. Sabihin mo muna kung ano ang ginawa ko sa'yo. Sinira mo rin ang buong charity event. Dapat nating pondohan ang mga mahihirap na kabataang babae para makapagtapos sa universidad. Dapat mong bigyang katwiran ang iyong mga aksyon, tama. Siyempre, kung maaari mong ipakita sa akin ang patunay ng kung ano ang nagawa ko upang maging karapat-dapat ito. Pinapayagan kang umalis ng walang gasgas. Ngunit kung hindi, natatakot ako na kailangan mong magbigay sa amin ng isang pahayag kung gusto mo ito o hindi. Sa diretsyong salita ni Jeff, ang mga taong nag-isip sa kanya bilang isang mayabang na tao ay nagsimulang humanga sa kanyang husay. Sinimulan nilang tingnan siya bilang ang tunay na Panginoon ng pamilya Bauer. Palakas ng palakas ang mga insultong ibinato kay Harvey. Naniniwala ang lahat na sinasamantala lang ni Harvey ang ibang tao, at mayroon siyang death wish. Bumalik ang nagyayelong ekspresyon ni Harvey, at muli niyang itinutok ang kanyang baril sa ulo ni Jeff. Sapat na ang usapan, young Master Bauer, ibigay mo si Mandy. Tumawa siya. Sino yun? Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa nakita ang taong iyon sa buong buhay ko. Tiyak na mayroong isang uri ng hindi pagkakaunawaan dito. Of course, if you're talking about any of the women I've slept with, I've been with almost 1,000 women by now. Hindi ko matandaan ang alinman sa kanilang mga pangalan. Hindi mo mahahanap ang babae mo dito. Bakit hindi kita ipakilala sa ilang lugar para magsaya ka rin? Magpakita man lang ng ebidensya kung may hinahanap ka rito. Sigaw ng ginang habang tinatakpan ang mukha. Napakaraming babae ang gustong makasama si young Master Bauer araw-araw. Paano niya papangalanan ang lahat para sa iyo? Ngumisi si Claire. Hinahanap mo kay young Master Bauer ang nawawala mong asawa. Nagsasalita ka na para bang kinidnap niya ang asawa mo. Tama, siya ang kasama namin sa buong panahon. Huwag mong subukang siraan siya. Kabanata 3540. Kahit na pagtawanan ni young Master Bauer ang babae mo, kasalanan pa rin niya iyon. Tama, hindi mo siya mapapanagot para dito. Paano mo mapapatay lahat ng tao dito para sa babaeng ganyan? Nagkagulo ang mga tao, na parang nanghihingi lang ng gulo si Harvey. Sampal, hindi sila pinansin ni Harvey at mariing ibinaon ang likod ng kanyang kamay sa mukha ni Jeff. Ikaw ay isang mayaman na playboy. Sa tingin mo magagawa mo lahat ng gusto mo. Medyo nauuna ka pa, hindi mo ba nakikita kung sino ang may kontrol dito? Ako ang magpapasya kung mabubuhay ka o mamamatay. Bakit kita bibigyan ng patunay? Kailangan mong isipin kung lihim mong ibibigay sa akin ang aking babae, o kumbansihin ako na wala siya rito. Isang beses pang sinampal ni Harvey si Jeff sa mukha. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung bakit nadulas ang daliri ko. Kapag nangyari iyon, tiyak na babayaran ko ang pagkawalan ng iyong pamilya. Napaungol si Jeff habang nadadapa, halos mawalan ng lakas sa proseso. Dalawang bakas ng palad ang lumitaw sa kanyang mukha, at ang dugo ay lumabas sa sulok ng kanyang bibig. Siya ay nasa isang malungkot na tanawin. Natahimik ang buong karamihan. Nanghina ang mga mistress, bisita, at bodyguard nang makita nila ang nangyayari. Ni hindi sila makapagsalita. Kumpara sa pagwasak ni Harvey sa Charity Garden, mas nakakaloka ang sampal na ibinigay niya sa mukha ni Jeff. Ang pagmamataas ni Jeff ay itinapon sa bintana sa sandaling iyon. Galit na galit si Claire. Paano kayang tretuhin ng bastard na iyon ang lalaki ko ng ganito? Ito ay hindi mapapatawad. Mukhang nagulat si Jeff.
He chuckled bago umungol, kanina mo pa ba ako sinasaktan? 2 beses na. Sampal. Sinampal ulit ni Harvey si Jeff sa mukha. Ang buhay mo ay nasa aking mga kamay ngayon. Paano kung sampulin kita ng ganito? Gusto mo pa ba? Bibigyan kita ng 3 minuto. Kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko hanggang doon, ipapaalas kita agad. Huwag mo akong kausapin tungkol sa hustisya at sa hinaharap. Ako ang may huling say dito. Maaaring ibigay mo si Mandy, o patunayan mo ang iyong pagka-inosente. Kung hindi, wala akong pakialam na hilahin ang gatilyo. Si Harvey ay nawawalan ng galit, dahil hindi niya alam kung si Mandy ay buhay o patay na. Wala siyang ideya kung ano ang pinagdaanan ni Mandy ng mga oras na ito. Napakalakas ng sampal kay Jeff kaya umindayog ang katawan ni Jeff, at ang kaninang kaaya-ayang hitsura sa kanyang mukha ay napalitan ng pangit. Si Claire at ang iba pang mga babae ay kumukulo sa galit. Sigurado silang walang sense si Harvey. Alam ng lahat na ang kapangyarihan ay nangangahulugan ng lahat. Usually, sila yung nagtetake advantage sa mga tao. Galit na galit sila ngayon na sila ang ginagamit. Patuloy na nagbago ang ekspresyon ni Jeff bago tuluyang nakabawi. Sinasabi ko sa iyo ito ng isa pang beses. Hindi ko alam kung sino si Mandy. Kung gusto mong lumaban, lumapit ka sa akin. Singhal niya, malamig na tinitigan si Harvey. Gusto kong makita kung mapapatay mo ba talaga ako o hindi.